Bukod sa pangingisda sa dagat, nakakakuha rin sila ng makakain sa mga ilog. Sa bahagi ng Paliko, Lian River, nakadugtong lang ng Nasugbu Bay, maraming shellfish gaya ng paros at halaan ang makukuha. Lumulusong ang mga lokal sa brackish water o pinaghalong tubig alat at tubig tabang para manguha ng shellfish gamit ang sakag o pangsalok. At yan ang aking susubukan ngayon. Ilalagay ko sa ilalim. Tapos gagawin niya lang. Okay. Sasalain. Ganyan. Tapos, Padyakan niya po paloob. papadyakan ko. Meron ba pumapasok? Meron po yan. Tapos, kukunin ko siya. Apo. Kailangan niyo po may gagawin niya din po yung man. Ayan, nakakuha ako na... Gagawin niya din po. Ano ba to, kuya? Gagawin niya din po yan. Parang bota yung... Tumuha po yung bigyan. Yan. Walang punta ako. Ayan, puro lupa. Ayan yan. Lipat po tayo ma'am doon sa ano. Medyo madami. Ito. Hindi ba to? Halaan po to. Para kang nag-ano. Ano ba itong ginagawa natin, kuya? Wala akong nakuha. Teka lang, hindi ko nagigits eh. Inulubog ko ba yung mismong ano? Di ba po marami nakaganito? Oh. Kailangan pagpadyak niyo yung gayaan. Pag ano lang para pumasok Pag po. ganon. Tapos, ilulubog niyo po yung bitay. Ganyan. Mukhang madali lang kung panonoorin pero challenging ito mga kapuso ha. Ngayon, sasalukin ko na. Lahat talaga. Wala, bato lang yung nakuha ko. Oh, bato. Ano ba yan? Ano po ma'am, madami. Ang hirap eh. Maya-maya pa. Meron ako nakuha! Hoy! Meron! Meron! One. Oh, two. Oh, di ba? Dalawa na ako ah. Magkano ba yan? Magkano ba ang presyo niyan? Har? Ganito po. Oo. 60 po ang kilo. 60 ang kilo. Ilang piraso sa isang kilo? Turo po na sa mga 60 piras. Pero pag malalaki po, siguro na support yan sila. Okay. So, ang nakukuha ko lang pala kasi yung nasa mga ibabaw lang. Dapat yung ilalim ang nakukuha ko para ano. One! Nakakatatlo na ako ah. Kailangan pala talaga malalim na malalim. Ayan. Isa-isa pero pwede. Meron dalawa. One, two. Bongga. So, ito na yung mga nakuha nila. Ako, ang contribution ko dito, 5 piraso lang. Ang tansya nyo, ilang kilo na to? Sa 45 kilos. At ang isang kilo ay nagkakahalaga ng 60 pesos. Parang siguro mga kulang-kulang 3,000, no? Okay, pwede na. Ang mga nakuha nating paros, masarap daw gawing sisig. Ang mga halaan naman, perfect kung sasabawan. Ganito yung itsura ng mga paros na nakuha natin kanina. Kapag nilaga na ito at hinimay na, ganito yung magiging itsura niya. Kasama ko dito si Chef June. Hello po. Ito po ay pinakuluan niyo po. Yes po, ma'am. Yung mismong shell, tapos binukas niyo siya. Yes po. At nilabas ninyong ganito. Opo. Alright. Tapos mapapansin niyo po, meron siyang itim dito. Kailangan po tanggalin niyo po ito para po hindi siya Wala po yung pait. pait, para matanggal yung pait kasi ito yung pinagkainan niya.
Ang iluluto natin ngayon ay, Butter paros sisig. wow! Sisig! Sa isang kawali, igigisa ang sibuyas at ang nalinis na paros. Ito po hindi inasinan, basta nilaga lang talaga. May timpla po. May timpla. Yes po. Nilagyan ko po siya ng laurel, luya, sibuyas. Okay. Para matanggal lang yung lansa. Po. Pero gaano katagal niyo pong pinakuluan yan? 15 to 20 po. Yung halaan kasi mabilis maluto eh. Yes, ma'am. Medyo manipis yung kanyang pinaka-shell. Pero yung paros medyo makapal po siya. Mas mahal pa pala to kaysa sa halaan. So, baka espesyal. Wow. Pinasarap trivia time muna tayo mga kapuso. Parehong freshwater clam ang halaan at paros. Pero ano nga ba ang pagkakaiba nila? Magkahawig sa unang tingin pero magkaiba sa lasa. Ang paros ay mas malaki at makapal ang shell. Mas matamis at mas malaman din ito, kaya karaniwang ginigisa. Ang halaan naman, mas maliit at mas manipis ang shell, mas malinamnam ito kapag sinasabawan. Kapag nagisa na ang paros, titimplahan ito ng paminta at asin. Hindi po yan yung katulad ng, alam niyo po yung pusit, halimbawa, di ba, pag tinagalan mo ng luto, nagiging rubbery siya. Hindi naman, ma'am. Hindi siya ganun. Opo. Sunod na ilalagay ang siling green at kaunting toyo. So parang pangkulay lang Pangkulay ito. lang po. Yung butter. Maglalagay ng butter sa sizzling plate at saka isasalin ang ginisang paros. Wow. Habang sumusulak siya, ma'am, lagay na natin to on top. Mayonnaise. Mayonnaise po. Okay. Pero hindi ihahalo. Hindi na po. Oh, wow. Tapos, ito pong Yung kalamansi. Mga kapuso, luto na ang butter paros sisig. tikman muna natin itong sisig paros. First time kong kumain ng paros eh. At naiintriga ako kasi mas mahal daw siya sa halaan tapos mas mahirap siyang i-prepare. Sarap. Lasang-lasa mo yung butter. Panalo to ah. Tikman ko na meron siyang mayonnaise ha. Sakto lang yung anghang niya. Yung anghang niya, yung pag nalunok mo na, dito na lang yung anghang, ganon. Okay din siya na may mayonnaise, pero ako personally, parang mas gusto ko na wala siyang mayonnaise. Kasi mas nangibabaw yung linamnam, ng butter. Sarap! Sarap niya. Panalo to. Ang mga halaan naman ang susunod nating iluluto. Ang sikat na recipe sa Nasugbu, halaan miswa soup. Magluluto tayo ngayon ng halaan. Pero ang version nila dito sa Nasugbu, Batangas ay may miswa. Kasama ko dito si Ate Cynthia, natuturuan tayo. Ito pong mga halaan na to buhay pa. Buhay pa po yan. Pero napasukan na to. Napasukan na po. Oh, yan. Magdamag po yan. Pag magluluto po kayo ng halaan, make sure na pasukahin nyo muna yung halaan. Paano ba ginagawa yung pagpapasuka? Magbababad po ma'am tayo tubig at saka po asin. Babanawin po siya sa Tubig na may at asin. Basta nakababad lang siya. nakababad lang po Overnight. siya. Overnight. Tapos, pagkatas nun, okay na. Okay na. Ayun. Kasi kapag hindi po pinasuka, ano mangyayari? Mabuhangin po ma'am. Yun. Ayaw natin yun. Maghihigop ka ng sabaw, tapos may buhangin. Opo. Pasukahin niyo po muna yung inyong mga halaan. O sige po ma'am, magluto. Ay, Diyos ko Lord. Magluto na po tayo. Sa isang kawali, igigisa ang bawang at sibuyas. At saka ito lalagyan ng tubig. Ganyan lang po naman yan kadali.
na lutuin. Hindi nyo na nilalagyan ng mga luya, gano'n? Hindi na po, ma'am. Tanglad, o ano man. Kasi pag po nilagyan po siya ng tanglad o kaya po luya, Oo, ano po siya? parang tinola. Titimplahan ito ng paminta at asin. At saka ito hahayaang kumulo. Ayan, kumukulo na. Ngayon po, ilalagay na po natin ang Halaan. halaan. Pakukuluin lang ulit. Pakukuluin ulit ito hanggang sa bumuka ang shell ng mga halaan. At saka ilalagay ang miswa. Ito po ay alugbati. Alugbati po, ma'am. Ayan po ang ating pong itatapping sa halaan. Hayaan lang itong kumulo hanggang sa maluto ang miswa at mga gulay. Ayan po, sasali na po natin sige sa po. lalagyan. Maya-maya pa, luto na ang halaan miswa soup. Kumusta kaya ang lasa? Tikman ko muna yung sabaw. Kung mapapansin mo, yung halaan, yellowish yung yung kulay ng kanyang laman, pero yung paros, maputi. Maputi. Okay din pala na ganito yung timpla dun sa Sanay kasi ako na kapag halaan yung nilalagyan ng ng luya, ganon. Ito, mas nangingibabaw yung lasa ng alugbati. Medyo napaalat lang ng kaunti. Pero sakto yung pagkakaluto dun sa halaan.